Hello everyone, Blessed Friday sa inyong lahat. Ito yung araw na pinakaantay natin lagi dahil bukas weekends na naman. Pahinga na naman tayong mga manggagawa at sana maayos nating mairaos ang ating mga weekends saan mang parte tayo ng mundo. Kwentong good vibes na muna tayo ngayon. Kumbaga, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa, hindi lamang tungkol sa politika, kung ano-ano pang mga hindi magagandang balita yung mga naririnig natin. Katulad ng pangyayaring persona non grata sa Palawan, yung mga intriga kay Diwata, yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, yung tungkol sa Pogo, yung tungkol sa road rage, at kung ano-ano pang hindi magagandang balita. So ngayon, kwentong good vibes na muna tayo. Ang tinutukoy ko ay yung pangyayari sa NAIA na kung saan ang isang cleaner na kinilalang si Rosalinda Celero, 41 years old, ay nagsauli ng napakalaking halaga ng pera sa Lost and Found section ng NAIA. Ayon sa balita, nangyari ito nung minsan daw ay naglilinis itong cleaner na si Rosalinda at may nakita siyang pair of socks or mga medyas sa ilalim ng tinatawag na gang chair. Itong gang chair, ito yung nakikita natin sa mga airport na parang mga stainless benches. At sa ilalim nun, nawalis yung mga medyas. Ngayon, hindi naman niya daw napansin nung una na may laman yung mga medyas. Pero nung isinilid na daw niya ito sa dustpan niya, doon niya na napansin dahil halos hindi magkasya yung medyas. So tinignan niya ngayon at nagulat na siya na ang laman nun ay mga dollars. Iba't ibang denomination ng dollars. At sinasabing halos nasa 202 pieces of dollar bills. At ang amount nito, kung i-convert natin daw sa peso, ay nasa mahigit 1 milyon pesos. Ganon kalaki yung natagpuan niyang pera sa ilalim ng gang chair. Pero ang ginawa ni Rosalinda, instead na masilaw siya at matukso, dun sa nakita niyang pera, inireport niya ito at dinala sa Lost and Found section ng NAIA. Napakaganda ng ginawang ito ni Rosalinda Celero. Dito natin masasabi that faith in humanity is restored. Pag sinabi kasi natin faith in humanity is restored, ang minimin natin dito ay yung nanunumbalik, yung paniniwala at pananalig natin sa sangkatauhan na marami pa ring mga tao ang may mga mabubuting kalooban. Kasi yung mga katulad nito na mga acts of kindness, hindi lang acts of kindness, kundi kasama na dito yung acts of being compassionate o yung pagiging maawain o yung pagiging madamayin natin. Ganon din yung mga acts of heroism o yung pagiging bayani. Ito yung mga nakikita at nababasa natin na masasabi nating nare-restore yung pananalig natin sa sangkatauhan. Faith in humanity restored. Ngayon kasi, kadalasan, itong magagandang gawain katulad ng ginawa ni Rosalinda ay hindi masyado napapublicize. Kumbaga hindi masyado siya nagte-trending. Mas nagte-trending yung mga patayan, yung mga road rage, yung mga skandalo, yung mga bangayan. Ito yung madalas na mag-trending. Pero yung magagandang gawain o yung mga noble acts na sinasabi ay parang mahirap ipa-trending. So ako, in my own little way, gusto ko i-share sa mga tao itong napakagandang ginawa ni Rosalinda Celero. Dahil mahirap iwasan yung ganong tukso, lalong-lalo na napakalaki ng halaga. Pero dahil sa napakabuting tao ni Rosalinda Celero, hindi siya nagpadala sa tukso at mas pinili niya yung gawin ang tama. At yun ay yung pagsoli niya nito sa Lost and Found section ng NAIA. So ito yung mga balita at ito yung mga tao na kailangan nating ipatrending para magbigay inspirasyon sa ating lahat. Hindi madali yung ginawa niya kasi kung iniisip ko nga kung ako yung nakakita agad ng ganong kalaking halaga, siguro magdadalawang isip ako kung ano ang gagawin ko dun sa pera. Pero syempre, mas pipiliin pa rin natin gawin yung tama. Pero nandoon yung tukso. Lalong-lalo na alam natin kung gaano kahirap ang mga buhay ngayon. Pero ang kinaganda dito, sa ginawa ni Rosalinda, hindi niya ginawang rason yung kahirapan para gumawa siya ng masama. Ngayon, sa latest na news na nabasa ko, meron daw tumawag sa Lost and Found section ng NAIA na nagpakilalang kapatid na may-ari ng mga pera. At sinabi nga daw nitong caller na ito na nasa labas pa ng Pilipinas yung may-ari. Tiki-claim daw niya ito pagbalik niya ng Pilipinas. May malaking katanungan din kasi dito kung paano nakalusot sa x-ray scanning itong ganitong kalaking pera. Kasi ang pinapayagan lang talaga na pwedeng ilabas ay nasa $10,000 lang or mahigit kumulang mga nasa kalahating milyon. So nakapagtataka rin, paano niya nailusot itong lampas sa kalahating milyon nang hindi napansin ng x-ray scanner?
Dapat din siguro itong pagtuunan ng pansin ng management ng NAIA dahil kumbaga, nalulusutan sila. Mabuti nga lang at pera yung nakalusot at hindi yung mga bawal na gamot, hindi yung mga armas, or kung ano pa mang mga kontrabando. Pinatunayan din ito na meron talagang lapses sa X-ray scanning sa NAIA. At hindi ito dapat binabaliwala. Dapat din itong siyasatin kung paano nangyayari ang mga ito. So doon naman sa caller na nagsasabing i-claim na may-ari yung sinasabing perang natagpuan sa NAIA ni Rosalinda. Well, kung talaga siya ang may-ari, kailangan patunayan niya ito. Dahil siyempre sa laki ng halaga, magkakaroon talaga ito ng matinding verification process bago i-release ng NAIA Lost and Found Section yung pera para masiguro na maisoli nila ito sa tamang tao. Siyempre, hindi naman nila ito basta-basta na lang ibibigay. Dahil papano kung yung taong binigyan nila ay hindi naman pala yun ang totoong may-ari? So talagang masusing verification process ang gagawin dito. At sinasabi rin ng management ng NAIA na bibigyan nila ng commendation itong si Rosalinda Celero. Sana naman bigyan din nila kahit na konting halaga ng cash dahil sa ginawa niya. At nang sa ganon, ma-inspire din at ma-motivate din yung ibang mga tao na kung sakasakaling meron silang matagpuan ng mga valuables sa NAIA, ay ganun din ang gawin nila katulad ng ginawa ni Rosalinda Celero. So saludo ako sa iyo, Rosalinda Celero, at sana ay my own little way sa pamamagitan ng video ko na ito ay mapakalat ko man lang ang kabutihang ginawa mo. And this is all for now mga kaibigan. Again, enjoy your weekends everyone. Ug daghang salamat sa inyong padayon na suporta sa AKUA. Stay safe everyone, ingat po kayo lagi, amping mo kanunay, and God bless.